guys, so yun, hello. Right now, before I start doing this video, I just want to open up why I'm doing this kind of video, why I'm starting doing this kind of video. So if you know me, I had a lot of videos na pina-upload sa social media account ko from YouTube and then sa Facebook. But yun, tumigil ako ilang years na din na hindi na ako naka-upload and hindi na nagtatanggal ako ng mga videos kasi hindi ko alam parang, or baka dahil next time na natin mag-usap kung bakit ko nagtatanggal ng mga ganun. So yun, while I'm doing my skincare, syempre madami nagtatanong lagi sa skincare ko kasi lagi nagtatanong na bakit ganyan, bakit ganito, bakit ang kinis mo, anong ginagawa mo sa mukha mo, anong kailangan gawin para magkaroon ng yun. So yun, ipapakita ko sa inyo yung skincare ko and basic lang siya. Nasa yun na yun kung paano, basta sabihin ko na lang. So yun, first one, mag-cleanse muna tayo. Kakagaling ko balik ko pero na-cleanse ko yun lang. So first one is mag-cleansing muna tayo, cleansing muna. Bakit pala? Bakit? Ano meron ba dito? Bali, may kaibigan kasi ako. Ako naman kasi yung tao na parang after work, wala nang ginagawa. Tapos, naboboard na ako, manood na lang ng manood, ganun. Naboboard na talaga ako ng manood ng mga, hindi ko naman kasi personality talaga yun. Yung manood ng mga movies, ganun, hindi ko naman personality. Tapos, naboboard na din ako mag-drawing, naboboard na din ako mag-guitar, mag-ukulele, naboboard na ako kasi naboboard na talaga ako. So, gusto ko may kinakausap ako kasi pag uwi ko dito sa bahay, wala talaga akong kausap. And then, suggestion ng kaibigan ko, what if daw bumalik ako sa pag-video? So, while I'm videoing, I'm talking to you. I'm talking to all of you. Hindi ko na problema na wala akong kausap, diba? Kasi nagsasalita lang ako dito. Then, at least, kahit pa paano, while I'm recording, tapos i-upload din, parang may kausap din ako. Yung ano natin ngayon, yung title ng my first podcast is all about, it's all about how God works in our life. No, yun talaga, as in, sobra-sobra. Yun yung pinaka gusto kong i-topic na sa kahit saan, kunyari, meron akong friend, paano nag-work si God sa buhay mo? Parang, anong ginawa ni God sa buhay mo na napasabi mo na, grabe, naniniwala talaga ako sa kanya. I have a lot of experience sa ganitong bagay na hindi talaga mawawala sa akin na kahit mawala na lahat, wag lang yung relationship ko sa kay God, promise, kahit mawala na lahat. Kasi every time na may decision ako sa buhay, alam mo kung ano lagi ko sinasabi, God, kung hindi man ito para sa akin, tanggalin mo. God, kung ano man po yung magiging lesson na makukuha ko dito, alam ko na galing ito sa iyo, alam ko na ang lesson na ito ang magsisili sa growth ko, pag-grow ko as a person, na yung journey na mararanasan ko, it's either blessing or lesson sa buhay. Yes, ganun. Ito, meron kasi akong scenario. Paano nga ba nag-work? How God works in our life? Hindi kasi natin alam na nag-work, na gumagawa pala siya ng way sa buhay natin. Kasi akala natin, syempre, tayo namang mga tao, lagi natin sinasabi na ito na naman, pagsubok na naman, paulit-ulit na lang na pagsubok, hindi na natatapos, ganun. You don't even know na sabi mo laging may problem. Hindi mo alam na di ba, mapaisip mo, sa dami-daming problem mo sa buhay, laging may solusyon. Hindi mo man laging may solusyon. Parang alam mo yun, kailangan lang talaga natin dumaan sa mga problem na yun para maging strong tayo, maging matatag tayo. Hindi mo alam na akala mo ikaw lang mag-isang nagsasolve sa problem yun, hindi. Meron si God ginagawang way, mga tao na ginagawa niyang way para malagpasan mo yung problem mo. Meron akong scenario na one of my scenario is yung noong kasagsagan ng boarding exam ko. Ganito nangyari. Di ba, I am working, nag-work ako while nag-self-review. So, self-review na ako ng board exam. Sabi ko, paano ko i-start? Hindi ko alam kung saan ako mag-start, Lord. Hindi ko alam kung kakapasa ba ako kasi lahat ng classmates ko, lahat ng mga kilala ko, lahat sila nasa may review center. Sabi ko, kapag magre-review center kasi ako, then igagastos ko yung naipon ko. Paano na lang? Tapos hindi ako mag-work, diba? Parang lang din, parang ewan. Sabi ko, mag-ano na lang ako, mag-work na lang ako. Sayang din naman yung opportunity na binigay sa akin. Kasi while sa college pa ako, fourth year college pa ako, nag-try ako mag-apply sa mga school and then may school na tumanggap sa akin. So sabi ko, sayang yun kapag hindi ko itutuloy. So sabi ko, mas okay din yun para ma-experience. Kaya ginawa ko yan, sabay ko yung self-review at yung pagtuturo. So kapag umaga, nagtuturo ako, I am a grade 2 advisor, and then kapag gabi, nagre-review ako. Pero kapag gabi talaga nung mga times na yun, sobrang hirap. Ang hirap mag-review kapag pagod ang katawan mo na hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Then, yun na yun, dito na po papasok yung sabi ko, paano ko sisimulan yung pagre-review ko? Sabi ko, saan ako magsa-start? Kasi hindi ko talaga alam. Wala naman akong guide. Paano, nag-search lang ako sa internet kung paano umpisahan, kung saan mag-umpisa, ganon. So, while I'm doing that, ang galing ni Lord, promise. Kasi diba, sa promise talaga, ginawa ko talaga is, nag-chat ako sa mga classmates ko kasi siyempre kailangan mo kailangan mo humingi ng tulong sa kanila, lalo na nagre-review center sila. But, unluckily talaga, wala ni isang may nag-share o may isang may nag-open up. Yun, then ako sabi ko, grabe, ganito pala yung life after everything, ganun. Pero sabi ko, okay lang, it's okay, ganyan talaga ang buhay, hindi naman sa lahat ng oras, hindi naman dahil tawag dito, hindi naman lahat is
nandyan to support you. Siyempre, nag-uumpisa ka lang, so kailangan mo din mag-strive by your own. So sabi ko, wala ako mapagtanungan. Kanina ako lalapit ka nun. Pinapipray ko lang yun. Tapos sabi ko, sige na lang Lord, balikan ko na lahat, balikan ko na. Mag-search na lang ako kung saan ako mag-uumpisa, kung ano uumpisahan ko, gano'n. Then, I have this friend na nung internship. Hindi ko siya kasama sa tawag dito. Hindi ko siya classmates. Ibang ibang department po siya. Pero sa education lang din. Ibang tawag dito. Ibang tawag doon. Basta sa iba po siya. Education lang din. Tapos, itong friend ko na ito, alam niya na mag-take ako ng board exam. Kasi may friend ako na classmate ko na sabi niya, sabay kami mag-take. Parang while nasa review center siya, parang tawag dito, exchange kami. Then, exchange kami ng kasi magta-try na akong mag-online. Nakita ko kasi may nadami kasi nagre-recommend sa akin si Sir Melvin Buracho, gano'n. Dami nagre-recommend sa akin noon. So sabi ko, sige din ako Sir Melvin. Di sabi niya, kami parang give and take, gano'n. Nung classmate. Kaso nga lang, yung classmate ko na hindi siya nag-take ng board exam din. Ako lang nag-take ng September. Sabi ko, wala akong pagtatanungan, gano'n. Hindi ko alam kung kanino ako lalapit, gano'n. Tapos yun. Yun, sabi ko lang, God, please help me. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa, gano'n. Yun lang lagi, kapag hindi ko alam yung ginagawa ko, nag-pray lang ako. I'm just praying. Tapos yun, meron siyang binigay na someone. Binigay niya sa akin. May nakilala kasi ako ng internship, na naging kaibigan ko, or naging close ko talaga. Tapos, shout out sa'yo, Karen. Thank you for helping me. Tapos, ayun, grabe, as in, sinishare niya sa akin lahat ng mga handouts niya doon sa review center. Sabi ko, ang lucky naman na merong someone na kayang yan. Siyempre, nag-try akong kumatok sa ibang tao kasi I thought na they can help me. I thought they can give me siyempre, may kanya-kanya tayong struggle. Hindi ko naman sila masisisi. Or baka they think na, siyempre, nagbayad kami. Di sana nag-review center ka na lang kasi para magbayad. Ganun. Siyempre, hindi natin alam kung anong reason nila why they don't share or why they do that. Ganun. So, yun, hindi ko na lang na hindi sa lahat ng oras is may makakatulong sa'yo. Hindi sa lahat ng oras is may yung mga naging malapit sa'yo is friends mo talaga, yung mga ganun. So yun, after nun, diba, yun, grabe mag-work si God kasi binigyan niya sa akin yun. Tapos binigyan niya sa akin, nakilala ko si Karen, tapos yun, nakasama ko siya simula nung internship namin in campus, in out campus, kahit out campus, iba na kami, nasa San Fabian siya, nasa La Union, ako nasa Pangasinan siya, nasa La Union ako, hindi pa rin nawawala yung communication namin, tapos yun. Then, hanggang sa board exam, she's still there, ginaid niya ako, then while I'm doing that, syempre hindi lang naman siya yung mga tao pa behind that story na mga nakatulong din sa akin nung nasagpalan ng board exam ko. Then after noon, after September, nag-take na kami. Then sabi ko, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung saan ako makikitulong kasi nga dapat Saturday nandun ka na sa Baguio, then Sunday magsa-start na yung board exam namin. Then a friend of mine nagsabi din sa akin, siya pa rin, nagsabi siya sa akin na dito ka na lang sa dorm namin, dito ka na lang matulog. Sabi ko, baka may makibayad na lang ako if ever. Tapos sabi niya, hindi na, wag ka nang bumayad kasi dito ka na lang. Then ang dami naming struggle noon, as in sobrang dami. Doon ko talaga na hindi nag-work talaga si God sa buhay natin. Kasi na-experience namin na after namin nabili na lahat ng pagkain, Saturday yun, bumili na kami lahat ng pagkain, tapos review, then naka-ready na. Then while we are naghahanda na, madaling araw naghahanda kami para madali na lang pumasok sa para may mga pagkain na kami, gano'n, para may mga pagkain na kami, para may pang-lunch na kami doon. After na mag-exam, may pang-lunch na kami, may makakain na kami. Kaya magluluto kami. Tapos, another struggle na naman. Binigyan na naman kami ng pagsubok. Nawalan po kami ng gas, yung sa butane, nawalan ng laman. Then, na-stress na kami kasi hindi namin alam, magpo-pour na. Hindi namin alam kung ano gagawin. Then, kaming tatlo talaga lumabas, kahit sobrang lamig. Kasi diba, malamig talaga sa Baguio, lumabas kaming tatlo. Naghanap kami ng open ng mga tindahan, pero wala kami mahanap ng open ng mga tindahan. Kaya alam mo, ginawa namin, nagpara kami ng mga taxi driver, and may isang taxi driver na nagbigay sa amin ng lighter. Binigyan na kami ng lighter para dun sa meron kasi sa boarding house nila kasi meron dun isang parang lutuan na kailangan mo pa kasi ng lighter para lang umandar. So yun, may tog doon na kailangan pa ng ganun, parang hindi ko alam kung paano yun. Hindi ko alam kung basta lalagyan mo pa siya para malumabas yung para makapagluto ka ganun. Then yun, tapos alam mo ang cute kasi red yung kulay ng lighter. Then next one naman, next struggle after namin nun, naligo na ganun. Next struggle na naman namin, wala kaming masakyan kasi nga busy na lahat, wala kaming masakyan. Then merong family, parang merong magtatay-ata yun na papasok sa school, sabi nila magti-take kayo ng board exam? Sabi namin, opo. Sabi niya, good luck, God bless. Ganun. Oh, wow. Grabe, pinatatak na, nandiyan si God, nandiyan. Then, dumaan yung jeep. Sa jeep, lahat ng nasa jeep is naka-red. Red yung jeep, red lahat. Tapos sabi namin, wow, red. Yan. Parang alam mo po yun, parang red lahat. Like, uy, red lahat. Ang nasa isip ko yun, red. Yes, makakapasa ako dito kasi red lahat, nakikita ko gano'n. Then, after nun, pagkasakay namin sa jeep, bumaba. Then, sumakay kami ng taxi. Yung sa taxi driver naman, alam niyo ba yung kulay ng damit ng taxi driver? Naka-red din siya. Wala lang, parang, oh my gosh, ito na yun talaga. Sure na talaga to. Then, yun, grabe yung struggle na pagdaanan ko sa pag-take ko ng board exam, pero grabe, God will always there and God working in our lives. Then next naman, tawag dito. Hindi kasi natin alam na may ginagawang way si God para sa buhay natin. May ginagawa siyang way. Hindi mo alam na
na yung taong hindi mo expect na may mga tao siyang ibibigay sa buhay mo na magiging dahilan para malutasan mo yung problema na pinagdadaanan mo. Kaya be good to others, and also hindi mo alam na yung taong nakasalubong mo lang is may pinagdadaanan siya sa isang tap mo lang, sa isang smile mo lang sa kanila, sa isang pagpansin mo lang sa kanila, na feel nila na nandyan ka, na feel nila na ay may pag-asa pa pala. Kasi hindi that's why we need to be good to others, kasi ikaw yung malay mo, ikaw yung dahilan kung bakit hindi nag-give up yung isang tao. Tapos meron madami ang dami kong scenarios na experience na God works in our lives talaga. Hindi mo akakalain na lahat ng mga dumadaan sa buhay mo, lahat ng mga pagdadaanan mo pa, nandiyan lang si God. That's why we need to do our part. We need to huwag siyang kalimutan. Lagi lang nating tatandaan na lahat ng problema may solusyon, at lahat ng problema na yon kasama natin si God. Wait lang, kailangan ko lang magilamos kasi ilang minutes na itong sa face ko. Kailangan kasi magilamos. Ay, sorry, madami akong chika, pero ito yung ginamit ko. Ilalamusan ko lang. Parang ganito kasi ginagawa ko pag tapos ko nag-cleanse. Ilalagyan ko na dito para mag-moisture. Tapos, aalisin ko siya, tapos mag-sunscreen. Yun na yun. Then, yun. Wait lang, I will be, babalik ako, wait lang. So yun, kakalakas magilamos talaga, ay nagpupunas lang ako. Then next one is yun lang na hindi mo alam na ikaw yung mga blessing, na ganun mag-work si God sa buhay natin, na hindi natin nakalain na yun, may mga bagay na akala natin hindi na natin malalagpasan, na akala natin hindi na natin makukuha, na akala natin hindi na matatapos kasi paulit-ulit na lang na ganun na nangyayari sa buhay natin. But God is working. God is there. God is there sa buhay natin to give us a lesson and a blessing na din. Blessing sa iba. It's either ikaw yung blessing or sila yung blessing sa buhay mo. Yun. Ang ganda lang na, kaya sabi ko, mawala na lahat. Kahit mawala na sa akin lahat, okay lang sa akin. Kasi basta wag lang mawala siya sa buhay ko. Kasi once na mawala siya sa buhay ko, as in, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kasi hindi natin kaya. Dahil sabihin nyo, kahit ikaw pa ang pinakamayaman sa buong mundo, i-destroy ni God yung mga kayamanan mo. As in, i-destroy na yan. Kahit ikaw pa ang pinakamagaling, pinakamatalino, aalisin yan kapag wala siya sa buhay. That's why life is beautiful and masaya kapag pinatuloy natin sila sa buhay natin. Iba yung saya, iba yung kasi iba yung alam mo yun, parang ang saya lang na nandiyan sila sa buhay natin. Serum ito, serum na may yun lang. I am so happy na finally God is there and God is working. God is good all the time. So bye, thank you for listening to my first podcast, and I hope you like it, and don't forget to be good and always do good. Bye. Thank you for watching. Bye.